Lapit na naman ang Kapaskuhan. Ang bawat isa nga sa atin nahihirapang mamili kung ano nga bang klase ng regalo ang maaari nating ibigay sa mga taong mahalaga sa atin. Ano nga kayang maganda, yung tipong hindi ka mapapahiya? Para sa bata, damit o laruan kaya? Pwede ring gamit sa eskwela o kaya naman pera. Aba naman, kung may kaya naman sa buhay ang pamilya mo, gandahan mo naman yung ipapamahagi mo. Pwedeng mga bagay na maaaring magamit sa araw-araw, huwag puro luho. Huwag na huwag mong gagayahin ang bida sa ating istorya ngayong araw na ito. Handa ka na bang makinig? Tara, samahan niyo ko. Mamahaling damit, mamahaling kotse, cellphone, computer at marami pang iba. Yan ang hilig kolektahin nitong si Anjo. Itong si Anjo ay isang binatang anak ng isang napakayamang negosyante na si Mr. Chua. Ang kanilang pamilya ay kilala sa larangan ng pagbebenta ng mga mamahaling sasakyan. Ang kanilang kadalasang suki, mga sikat na celebrity dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Itong si Anjo, kahit na isang beses, hindi man lamang nakaranas ng hirap. Aba, paanong gagawin? Solo siyang anak ng kanyang mga magulang. Solong tagapagmana ng napakalaking negosyo. Kaya naman mahal na mahal at alagang-alaga. Sunod sa luho. Ika nga niya, what Anjo wants, Anjo gets. Magmula nung siya'y bata pa hanggang sa ngayon na siya'y binata na, lahat ng kanyang naisin, kanyang binibili. Hindi na nga niya tinatanong pa kung magkano ang halaga. Para sa isang taong halos lahat ng bagay na lamang nakukuha niya gamit ang pera, kailan kaya magbabago ang kanyang paniniwala? Ganoon pa man, hindi mo nga masasabi na nasa kanya na ang lahat dahil sa dami ng kanyang kayamanan, napakahirap para sa kanya ang makatagpo ng tunay na kaibigan. Kaibigan nga, pahirapan na, kasintahan pa kaya? Pero itong si Anjo, bihira mo itong makikitang walang kasamang babae. San man ito magtungo, palagi itong may katabi. Kapag kumakain sa labas o kaya naman nagkakape. Kapag nanonood ng sine o kaya naman out of the country. Hindi nauubusan ng babae. Ang problema, papalit-palit. Ilang taon pa nga ang nakakalipas pagkatapos niyang magkolehiyo, itong si Anjo, iniwanan na ng kanyang mga magulang. Hindi dahil sa sama ng kanyang ugali, pero dahil ang mga ito ay pumanaw na. Pumanaw ang mga magulang nitong si Anjo nang dahil sa isang matinding karamdaman. Ang kanyang dalawang kapatid, nag-migrate naman sa Amerika upang makasama ang kanilang mga nobyo at nobya. Itong si Anjo, walang pakialam. Unang-una, bakit naman daw siya maapektuhan? Buhay naman daw siya. Pangalawa, meron siyang pag-aari, meron siyang pera, meron siyang namana. Siya na ang namamahala ng negosyong iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya ano man ang kanyang gustuhin, lalo na nga niyang makukuha. Wala siyang hihinging kahit na anong payo sa kanyang ama o ina. Siya ang tipo ng taong happy-go-lucky, ika nga. Nung mga panahong iyon, isang dahilan pa kung bakit siya ay hindi nakakaramdam ng lungkot, may kasama siyang babae. Ang babaeng ito, ang kanyang kasintahan, mahigit 4 na buwan na. Kung iisipin mo, ay bago pa. Pero ang mga ito, palibhasa'y mapusok. Marami nang ginawa sa isa't isa. Hindi na nga nakapagtataka na ang dalagang ito ngayon ay buntis na. Nung panahong makumpirma ng kanyang kasintahan na siya ay nagdadalang tao, kinausap niya agad si Anjo at ipinagtapat ang kanyang dinadala. Ang problema, itong si Anjo walang balak panindigan ang bata. Ang buong akala pa naman ng babaeng iyon ay aalokin siya ng kasal
ng lalaking kanyang iniibig. Hindi naman pala. Kaya magmula noon, hindi na nga siya nagpakita pa o nagpaalam man lamang kay Anjo. Oh, edi wag kang bumalik. Hindi ka naman kawalan sa akin. Sa dami ng babaeng maaari kong puntahan, lapitan at kuhanin. Hindi kita pangihinayangan. Yan ang saad ni Anjo. Sa edad nga niyang 29 years old, wala siyang kapaki-pakialam sa mga babaeng kanyang nakakasama at naiikama. Sa makatuwid, siya mismo walang kaide-ideya kung ilan na kaya sa mga ito ang totoong nagbunga. Basta ang kanyang gusto, maging maligaya, magsaya kasama ang barkada, bisyo, alak, at kung ano-ano pa. Ang kadalasan pang nagbibigay ng aliw sa kanya ay mga mamahaling sasakyan, sports car ika nga. Itong si Anjo, napaka-materialistic na binata. Ilang beses na nga siyang pinayuhan, pinagsabihan ng mga kamag-anak niyang nakakatanda sa kanya. Kahit isa, wala siyang pinakinggan. Wala siyang inintindi. Wala siyang nakaunawaan. Paminsan-minsan, meron siyang mga kaibigan na concerned sa kanya. Ang hindi ko lang alam kung sa kanya ba o sa kanyang kayamanan. Sinusubukan siyang payuhan, kausapin. Madalas nga lang silang barahin pero wala na nga silang pakialam. Ang mahalaga, mabuksan nila ang kanyang isipan. Isang tanghali, Hey bro, what's up? Long time no see. Ano? Kamusta ka na? Nice car ha? Pare, bago ba yan? Akala ko ba nasa Tokyo ka? Kailan ka umuwi? Ang sabi ni John, isa sa mga kaibigan nitong si Anjo. Ano? What do you mean? Anong Tokyo? Pare naman, last month pa ako galing Tokyo. Balikan lang yun. Yung last travel ko, Korea. May kinita lang ako sa Seoul. Mga bagong barkada. Ikaw ba? Kamusta ka? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ha? Ang sabi naman ni Anjo. Ano? Pare naman, pati ba naman ako? Lolokohin mo pa? Sa akin ka pa naglihim talaga? Barkada. Sigurado ako, nagpunta ka ng Korea para kitain yung mga bagong girlfriend mo doon. Pare naman, hinay-hinay naman, haawa na ako sa mga nagiging girlfriend mo. Pag natikman mo, bibitawan mo, pababayaan mo. Pare, umiidad ka na. Isipin mo. Speaking of the devil, pare, nakita ko nung isang araw yung ex mo. Kasama yung anak nyo. Abay kamukhang kamukha mo. Kahit paanong gawin mong tanggi, hindi mo siya maikaila. Tol, hindi ka ba nakukonsensya man lamang? Huwag naman sanang sasama ang loob mo pero ang sa akin lang, may mali ka din doon pare. Bilang lalaki, panindigan mo yun. Ikaw naman talaga Ang wika ni John. Ay nako John. John. Ang tagal nating hindi nakita pare. Ngayon lang ulit tayo nagkatagpo tapos yan ang i-open mo sa akin? Papayuhan mo na naman ako? Diyan ka magaling Ha? Magmula nung high school tayo. Ang galing mong makialam sa mga problema na may problema. Ang galing mong mag-advise. Ang galing mong magpayo. Sige. Tanong ko nga sa'yo pare. Yung girlfriend mo, bakit hindi mo kayang panindigan? Bakit hindi mo kayang mapakasalan? Ha? Bakit? Kasi wala kang trabaho, wala kang ipon, ni wala kang insurance, ni wala kang sariling bahay. Baka nga until now, nakatira ka pa rin sa mga magulang mo. Kawawa si na tita sa'yo. Kawawa yung girlfriend mo. Mukhang walang future sa'yo. Kung ayaw mo sa kanya, ibigay mo na lang sa akin. Biro lang. Hindi ko trip yung mga type mo. Sa'yo na lang kung gusto mo. Isa lang ang gusto kong klaruhin sa'yo, pare. Wala akong naaalalang hiningang kita ng payo. Kaya pag hindi kita tinatanong, huwag kang sasagot. Ha? Hoy! Nagkakaintindihan ba tayo? Ha?
Sagot! Yan. Kakaunawa mo. Sige na. Bahala ka na dyan. Yan ang sabi nitong si Anjo kay John na sinusubukan lamang siyang payuhan. Ang mga bayarang babaeng iniuuwi ni Anjo, hindi basta-basta. Ilang libo ang halaga ng kanyang ibinabayad sa bawat gabi at sinisigurado nga niyang sulit na sulit. Aba, partida, ginagawa niya ito habang siya ay may ka-live-in pang totoong girlfriend niya. Paano kamong ipinagpapatuloy niya ang ganitong klase ng buhay? Aba, ganun talaga. Mayaman, mapera ang kanyang pamilya. Siya pa ang tagapagmana. Ang sabi ng iba, okay lang daw na magyabang basta mayroong ipagyayabang. Para kay Anjo, walang problema ang magmayabang basta merong kang kayamanan. Sa maniwala kayo o sa hindi, kahit pasabihing napakabasura ng kanyang ugali, itong si Anjo ay marunong talaga sa negosyo. Kaya lang, kahit nagaano pa siyang kagaling, ang lahat ng bagay ay may limitasyon. Dumating sa punto na itong si Anjo ay 39 years old na, humihina na ang kanyang negosyo. Marami na siyang kalaban, marami ng katalo. Parami ng parami ang mga kabataang nais magtayo ng kani-kanilang mga kumpanya, kani-kanilang mga negosyo at tila ba malakas talaga ang kanilang loob na talunin, tibagin ang mga nauna sa kanila. Katulad na nga lamang ng negosyo nitong si Anjo na medyo napapabayaan na nga niya. Bakit kamo? Di nang dahil sa luho. Kaya nga itong si Anjo medyo namomoblema na. Stress na stress nga, ika nga. Paano ba namang hindi? Sa pagdaan nga ng bawat buwan, pababa ng pababa ang mga sales nila. Kasabay ng patuloy na pagbagsak ng kanilang bawat benta, pagdami ng mga trabahador na nagkukwit sa kanilang kumpanya. Kumalat pa ang balita na ilan sa mga tauhan ni Anjo ay traidor. Ipinangangalat ang mga impormasyong dapat ay pangkanila nga lamang. Dahil sa mga pagsubok na ito, kung noon, 4 times a week, kung magliwaliw sa buhay, itong si Anjo, ngayon, 3 na nga lamang. Kung noon, lagi siyang nasa bar tuwing gabi, every Monday to Friday, ngayon, tuwing weekends na lang. Kung noon, nakakapag-uwi pa siya ng 5 babae sa isang linggo, ngayon, 4 na lang. Kala mo naman may improvement. Nang dahil sa palpak na pamumuhay nitong si Anjo, ilan sa kanyang mga kasambahay nag-quit na. Maging yung mga taong matagal nang nagkatrabaho para sa kanyang mga magulang at pamilya, wala na. Sa paglipas pa nga ng mga taon, sa awa ng Diyos hanggang sa ngayon, nakatayo pa rin ang kanyang negosyo. Pag-uwi niya nga ng bahay, ang sumalubong sa kanya, ang kanyang mga bagong kasambahay. Pare-parehong nagre-reklamo. Paano ba naman? Ilang buwan na raw silang hindi sumasahod. Welcome back po, sir. Sir, walang galang na po sa inyo. Alam ko pong pagod kayo galing trabaho pero lalakasan ko na po ang loob ko. Sir, baka naman po pwedeng makasahod na po kami ngayon. Mahigit pong 2 buwan na po kami hindi sumasahod, sir. Kailangan po namin ng pera. Ang wika ng kanyang mga kasambahay. Tagapaglaba, tagapagluto, tagapaglinis. Ang dagdag naman ng driver, oo nga naman sir, may karamdaman po yung bunso kong anak. Kailangan ko po siyang dalhin sa ospital bukas. Kailangan po namin ng budget sir. Pasensya na po talaga. Kung tutuusin, magalang pa nga ang mga kasambahay na ito. Aba isipin mo, ikaw ba naman ang hindi pasahurin na mahigit 2 buwan? Pero ang dami-daming trabaho, ikaw ba ang hindi rereklamo? Ang tugon naman ni Anjo ay ganito. Oh, bakit? Ginugutom ko ba kayo? Ha? Hindi ba't kayo na nga ang umubos ng mga imported kong dilata? Ng mga pagkain ko sa ref? Ha? Tapos reklamo pa kayo ng reklamo. Ang gagaling niyo naman. Baka naman gusto niyong kasuhan ko kayo. Ha? Ikaw. Manang oo ikaw. Ikaw ang kausap ko.
Napakagaling mo naman. Complain ka ng complain, hindi ka kamo sumasahod. Di ba nung isang araw lang, inutusan kitang magplansya ng damit ko. Pero anong ginawa mo? Nasunog mo, kakaplansya mo. Anong dahilan mo? Kasi nagluluto ka. Parte ng trabaho mo ba multitasking? Tapos sa akin ka reklamo? Aba, ginagaling ka naman yata. Tapos ngayon gusto mo kong pasahurin ka agad? Magaling ka. Oh, anong tinitingin-tingin mo, driver ka? Akala mo hindi ko napansin. Ang kapal naman ng mukha mo para humingi ng sahod sa akin. Hindi ba't ikaw mismo ang dahilan kung bakit may gasgas yung isa kong kotse? Di ba? Ano? Akala mo hindi ko napansin? Akala mo hindi ko nahalata? Ano bang akala niyo sa akin? Tanga? Ha? Lumipas pa ang ilang sandali. Itong si Anjo, tinamaan ng magaling. Nagtungo siya sa likod ng kanilang bahay. Binuksan ang 3 kulungan ng malalaking aso. Mistulang ipinapahabol niya ang mga kasambahay niyang reklamo ng reklamo. Kaya ang mga kasambahay na iyon, pati ang driver, patakbong lumayo ng tahanan ni Anjo at mukhang wala nang balak bumalik. Nung parehong gabi, isa sa kanyang mga tropa ang tumawag sa kanya. Ang pangalan niya ay Troy. Hello. Oh, gising ka pa? Anong balita? Ano? Ay, nako naman pare. Pati ba naman yung mga kasambahay mo, driver, iniwang ka na? Iyak tayo dyan. Anong balak mo? Ngayon, solo ka na sa bahay. Bakit hindi ka sumunod sa Amerika? Mag-migrate ka na rin doon. Maganda ang buhay doon, pare. Afford na afford mo, di ba? Pare naman, mahirap mag-isa sa buhay. Mahirap mag-solo. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong iba na ang buhay mo ngayon. Ngayon pa, nabali-balita ang pagbagsak ng negosyo mo. Yan ang sabi ni Troy. Sa pagkakataong ito, walang maibatong sagot si Anjo. Dahil si Troy di hamak na mas tanyag, mas mayaman, at sadyang mas mapera sa kanya. Sabihin na nga lamang natin na kung itong si Anjo ay anak ng negosyante, itong si Troy, anak ng isang general. Ang mga lolo at lola niya, mga politiko. Ang mga tito at tita, sikat na mga abogado. Idagdag mo pa ang ilang mga relatives nila na panay mga doktor at mahusay na mga guro. Sa makatuwid, walang kalaban-laban ang yabang ni Anjo dito kay Troy na kanyang kababata. Matapos nga ang usapang iyon, nabalitaan pa nga ni Anjo na ang iba niyang mga kabarkada noon, aba, di hamak na mas mayaman na sa kanya ngayon, mas tanyag. Ang kaibahan pa, ang mga ito ay nakilala dahil sa kani-kanilang mga nagawa, hindi lang dahil sa kung anong pamilya meron sila. Ngayon, bumabalik na ang karma sa kanya. May mga pagkakataong nalulungkot siya, ang kanyang puntahan ay ang kanyang mga paboritong bar, paboritong club. Kaya lang, hindi na nga siya pinapapasok. Nakaban na nga siya doon dahil sa dami ng kanyang kinaaway noon. Minsan nga, nakikita pa siya ng kanyang mga kaibigan pero hindi man lamang siya pansinin. Paanong hindi? Yung isa ba naman sa mga iyon? Harap-harapan niyang siraan at sapukin. Tulad nga ng ating pagkakaalam, sadyang naging pabaya na itong si Anjo sa kanyang sarili, lalo na ngayon. Di ba nga iniwan na siya ng kanyang mga kasambahay? Ang kanyang bahay ngayon, kagulong-kagulo. Akala mo'y gubat sa dami ng problema, sa dami ng basura. Kung makikita nyo nga itong si Anjo, abay medyo nakakaawa. Hindi kumakain dahil hindi marunong magluto. Hindi makapanligo dahil walang maisuot na damit, abay hindi marunong maglaba. Hindi niya kayang mabuhay mag-isa, aminin man niya o hindi. Ni hindi niya nga kayang itapon ang sarili niyang basura. Maging mga kamag-anak niya, minsan na nga lang bumisita at mga musta, sisigawan pa niya, bubulyawan pa niya. Kaya nga nang sumunod na mga linggo, agad tumawag sa kanya ang kanyang mga kapatid. Ilang mga pinsan na
sa Amerika na nga nakatira. Hello? Hello, Anjo. Bakit naman hindi ka sumasagot sa tawag ni ate? Kaya na pa kaming concern sa'yo. Bakit ba kasi ayaw pong pumunta dito? Sa Amerika ka na lang. Kasama namin dito. Magkakasama tayo. Ibenta mo na lamang yung lupa't bahay dyan. Kapatid ko, tanggapin mo lang yung katotohanan. Nagkakaedad ka na. Mahirap mabuhay mag-isa. At kahit aminin mo man o hindi, alam kong wala ka ng sapat na pera. Huwag mo nang taasan ang pride mo pa, ha? Anjo, matanda na rin kami. Isipin mo, paano ka na? Ang sabi ng ate ni Anjo. Ang sabi naman ni Anjo, bakit? Nandito ka ba? Nakikita mo ba mga pinagdaanan ko? Alam mo ba kung gaano naging mahirap sa akin ang buhay ko rito? Ha? Ano bang alam mo? Wala kang alam kasi wala kang pakialam. At sa ating magkakapatid, ikaw pa talaga magpapayo sa akin? Alam nating pareho na pakain ka lamang dyan. Palamon ka lamang ng magaling mong asawa. Akala mo wala akong ideya? Ilang taon na nakakalipas, muntikan ka nang iwan ng asawa mong yan, di ba? Kasi ano, hindi kayo magkaanak? Gusto ko nang i-divorce niyan, di ba? Nagbakaawa ka lang. Kasi nahihiya ka kay na mama at papa na umuwi ka ng Pilipinas nang wala kang achievement sa sarili mo. Kaya ngayon, huwag kang magmamayabang sa akin. Alam ko kung anong nangyari sa'yo. Kapal ng mukha mo. Huwag mo akong pakialaman. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Hindi ko kayo kailangan. Nang dahil sa kanyang mga sinabi, hindi na nga nakapagtataka na masaktan niya ang damdamin ng kanyang kapatid, na halos isumpa nga siya sa galit. Sa paglipas pa nga ng mga buwan, unti-unti na ngang naubos ang pera nitong si Anjo. Sasabihin ng iba, bakit hindi niya ibenta yung mga luhong nabili niya noon para kahit paano merong return of investment. Ang ilan sa mga kagamitan niya hindi na gumagana. Sira na, palyado na. Yung iba, nanakaw pa. Pero hindi siya aware dahil palagi siyang malungkot, palagi siyang puyat, palagi siyang pagod, tulog. Madalas, may inom. Yung ibang mga kotse niya na sadyang mamahalin, naibenta na nga niya. Kaya lang, halos hindi niya nga napakinabangan dahil pambayad lamang iyon ng utang. Bukod kasi sa alak at babae, ang kanyang libangan, sugal. Hanggang sa naubos na rin ang kanyang pera sa bangko. Hanggang itong si Anjo, mawala na nga sa katinoan. Iniiwasan na siya ngayon ng mga tao. Sa puntong ito, malapit na nga siyang mag 60 years old. Awang-awa na nga rin sa kanya ang ilang mga kapitbahay niya pero wala. Masungit pa rin. Mayabang pa rin. At dahil nga sira na ang kanyang tuktok, pinabayaan na lamang siya sa loob ng kanyang mansyon. Meron namang naaawa talaga sa kanya. Ang ilan, mga dati niyang kaibigan, kamag-anak o kakilala. Isang araw nga, isa sa mga pinsan ni Anjo ang bumisita sa kanya. Nais makita ang kanyang kalagayan. Baka naman daw maaari pang madala sa gamot at madala sa ospital. Pinsan, kamusta ka na? Hihiramin ko sana yung gamit yung sasakyan kung okay lang sana sa'yo. Pwede ko bang mahiram? Wala na. Wala na, ibinenta ko na lahat, pinsan. Wala na yan dyan. Mga basura na lang nandyan. Ganyan nga, Anjo. Lumaban ka lang. Gusto mo ba palinisan ko yung bahay mo? Ako nang bahala sa gastusin. Gutom ka na ba? Kumain ka na ba? Ano bang gusto mong kainin? Ipaghahanda kita. Naawa na nga lamang itong pinsan ni Anjo, lalo na nang makita niya si Anjo na parang nag-iisip bata. Hawak-hawak ang kanyang laruang kotse. Habang tinutungga ang bote ng alak sa harapan mismo ng kanyang tahanan. Kaya itong pinsang ito, sinubukang gumawa ng paraan upang tulungan si Anjo. Ginamit niya ang social media. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kababata at ilang kabatch sa college nitong si Anjo. Ilang mga kaibigan.
Ilang araw pa nga ang lumipas, isa sa mga batchmates nila ang nag-reply. Isa itong doktor at sinabing tutulungan niya si Anjo. Ang ipinagtataka nga ng pinsan ni Anjo, sino ang doktor na iyon? Masyado itong bata, imposibleng batchmate nila ito. Nang sumunod na linggo, nalaman na lamang ng pinsang ito na itong si Anjo ay nasa ospital na asikaso na ng doktor ang kanyang mga pangangailangan. Agad tumawag itong pinsan ni Anjo sa doktor at sinabing, "Hello? Hello, Doc. Pasensya na po pero anong koneksyon mo sa pinsan ko? Maaari ko bang malaman? Masyado ka pang bata. Imposibleng batchmate ka namin sa kolehiyo. Anong pangalan mo? Anong apelyido mo?" Ang sabi ng doktor, "Anak po niya ako, sir. Panganay niya po akong anak. Ang mami ko po ang kauna-unahang babaeng naka-live-in niya. Meron pa po akong 3 o 4 na kapatid. Lahat sila babae. Mga kapatid ko sa ama. Kakilala ko na rin po sila. Ang mami ko naman po ay may asawa na. Kasal po siya kay Tito Romeo. Meron na rin po akong 2 kapatid sa kanya. Hindi naman po kasi inilihim sa akin ng aking ina ang tunay na pangyayari sa buhay ko. Kaya po, nagtaniman ako ng sama ng loob eh. Nung malaman ko ang kanyang kondisyon, nagpasya na akong tumulong sa kanya. Maraming salamat po dahil sa inyo nalaman ko ang kanyang kondisyon. Nahanap ko po ang aking ama." Nagpasalamat din ng mataimtim itong pinsan ni Anjo kay Doc. Nakiusap din siya na sana naman ay mapatawad na niya ang kanyang ama. Ang kanyang panalangin, sana ang lahat ng mga anak ni Anjo ay patawarin na siya. At least kahit papaano, magiging kampante na ang puso ng pinsan ni Anjo sa kanyang kalagayan. Sa isang sikat na private hospital sa Maynila, napakonfine itong si Anjo. Aba, kain tulog, alagang-alaga ng kanyang mga private nurse si Anjo. Pero hanggang sa ngayon, kahit ilang araw na nga ang lumipas, hindi para magpakilala agad ang anak ng doktor sa kanya. Dahil baka mamaya, isa pa ito sa maging dahilan ng lalong pagkagulo ng kanyang isipan. Ipinaalam ng doktor na ito ang tunay na kalagayan ng kanyang ama sa iba pang naka-live-in ni Anjo noon. Siyempre, in-update din niya ang kanyang mga kapatid dito. Naging mahirap man ay pinatawad na nga lamang nila itong si Anjo. Unang-una, wala naman silang pagpipilian. Pangalawa, mas masarap mabuhay nang walang galit sa puso. Nang sumunod pang mga araw, nagdatingan yung ilang pang mga anak ni Anjo. Yung iba nga sa kanila, madaling nagpatawad kay Anjo dahil hindi naman daw nila nakilala itong lalaking ito. Wala silang dahilan para magtanim ng galit. Pangalawa, maayos silang pinalaki ng kanilang mga ina. Makalipas pa ang ilang mga linggo nang dahil sa alaga ni Dr. Gabriel, ng ilang mga nurse at sa pagbabantay ng ilang mga anak ni Anjo, gumaganda na ang kanyang kondisyon. Isang umaga, nung siya'y magising, ang sabi nga ni Doc, "Ano po? Pa, okay na po ba kayo? Uwi na po tayo. Magaling na po kayo. At sa bahay po, mas aalagaan ko po kayo roon. Hindi ko po kayo papabayaan. May sarili na po akong bahay pa. Alam ko namang lumaki kang mayaman kaya sigurado akong hindi ako mapapahiya sa iyo pero hayaan niyo kong bumawi sa inyo." Ngayon, saka pa lamang nare-realize itong si Anjo ang buong pangyayari. Ang doktor na kanyang kaharap ay ang kanyang anak. Walang tigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit ang doktor na ito. Maya-maya, dumating pa ang 2 anak niya, isang guro at isang abogado. Niyakap din siya ng napakahigpit ng mga ito. Sinabi nga nila na pinapatawad na nga nila ang kanilang ama. Anjo, nahihirapan mang magsalita, ay humingi ng kapatawaran sa kanyang mga anak at
nangakong babawi sa mga ito, gaano man kalaki o kaliit ang pagkakataon. Gamit ang ilang taong pang natitira sa kanyang buhay. Namuhay ng mapayapa ngayon si Anjo kasama ang kanyang mga anak. Pag may okasyon, sila ang magkakasama, magkakasalo. Ang ikinagulat pa nga ni Anjo, meron na pala siyang mga apo sa ilan niyang mga anak na ngayon ay nasa Amerika na. Natutong magsimba at manalangin itong si Anjo ngayon. Magpasalamat at humingi ng tawad sa Panginoon. Nang sumunod na taon, ang kanyang mga kapatid mula Amerika ay nag-uwian ng Pilipinas upang makita at makausap siya. At sa huli, nagkapatawaran naman silang lahat. Ang istoryang ito ang nagpapakita na anuman ang okasyon, lalo na kung Kapaskuhan, ang kapatawaran ang isa sa pinakamagandang regalong maaari mong ibigay sa iyong kapwa at para sa iyong sarili. Yun bang tipong papatawarin mo siya, papatawarin mo sila, hindi lamang dahil humihingi sila ng kapatawaran, kundi dahil iyon ang tama. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. O ito na, shout out time na! Binabati ko po ng magandang araw si Miss Erlyn Wilson, Catalina Bataraw, at Cecilia M. Maraming salamat po sa inyong mga komento. O ito, from Malta, Europe, Lorna Sarmiento, hello! From Taguig, Razel Beth Bernisca. Hi Beth! O ito pa, Sheen Bello, Miss Emelda Wada, Erlinda Albao, at sa inyo rin po, Mr. Danilo Chua. Talaga nga namang nakakataba po ng puso na makita ang inyong bawat komento. Alam na alam po nakikinig talaga kayo. Bawat storya, iba't iba ang bida. Iba't iba ang gusto, iba't iba ang takbo. Pero ako, ang gusto ko lang, mapasaya po kayo. Kaya naman hanggang sa muling kabanata ng panibagong storya ng buhay at pangyayari. Ito po ang Vonnie Malya TV. Maraming salamat. Happy Holidays! Bye!